Oras mga kapuso, alas 3:31 ng umaga. Pagtataas, sigurado na po yun. Yung amount, ayan ang kailangan pa namin i-justify kay Secretary sa DOTR sa bagay na to. Kasi hindi to purely mathematical formula Totoo. Kesa yun nga yung parte ng commuters, yung mananakay po natin, yung balance nun ang aming tititingnan. Tapos we also coordinate with other government agencies, yung impact on inflation. Ayaw natin magtumaas masyado yung ating mga bilihin dahil sa ating gagawin. Bakit 5 pesos? Kasi doon sa laki na nga po nung nawawala. Kami ay kumikita pa ng 500 to 600 hanggang 700. Talo po ng 12 to 18 hours na pamamasada. Sa ngayon po ay halos 300 peso na, 200 to 300 peso. Yung po ating nayupit sa ating pamilya. Kaya kulang. Last week lang mo sila nag-file ng kanilang petition for fare increase, no? Hihirigan pa namin yun. Tama. Yung kanilang petition. Nationwide consultation po yan. We will refer it to different regions for their comments, no? Kaya hindi sila maantala lang po sila bago itong week na to, no? Hindi kami makakapag-announce para sa UV Express at sa taxi. Meron lang po sila, yung mga operator. Ay ang nangyari po, driver naman po ang nagpapasa ng diesel, kaya dapat po sa driver mapunta. Ang mungkahi po natin sa ating gobyerno talaga, silipin naman nila, o kami po pwede kami mag-adjust na isang buwan siguro. O magbababa kami ng boundary. Pero yung transport network company naman, kung nasaan nagdadrive yung ating mga driver, baka naman po pwedeng bawasan ang komisyon nila. Tayo po, ang request natin, yung 10% okay na kasi may 10%. mga transport network company naman na 10% lang ang kanilang sinisingil. Bakit itong ibang kumpanya, bakit hindi makapagbaba? Umaga na! Balita na! Ngayon ay araw ng Lunes, ika-16 sa buwan ng Marso, taong 2026. Magandang umaga Pilipinas, naritong mainit at komprehensibong mga balita dito lamang sa Umaga na Balita na. Ako naman si Mau de la Cruz. Sa ulo naman nagbabagang balita, taas pasahe sa ilang pampublikong sasakyan, ia-anunsyo ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB bukas. Provisional fare increase o pansamantalang taas pasahe sa mga provincial bus, pinatubad na. Pamamahagi ng fuel subsidy sa mga tricycle driver sa Metro Manila sisimula na bukas. Mga tricycle driver at operator maaring humirit din ng taas pasahe. Malawak ang kilos protesta ng grupong Piston, ikinakasana dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Purchasing power o kakayahang gumastos sa mga Pilipino kung patuloy na magmamahal ang presyo ng langis at iba pang bilihin bunsod ng gera sa gitnang silangan, maaring humina lalo ayon sa Department of Economy, Planning and Development. Mahigit 300 Pilipino na apektado ng gera sa gitnang silangan nakabalik na sa bansa. 26 na iba pa mula sa Qatar, nakauwi na rin. Deadline ng Kamara sa Company Vice President Sara Duterte para magsumite ng tugon hinggil sa 2 impeachment complaint laban sa kanya, nakatakda ngayong araw. At desisyon ng COMELEC hinggil sa issue sa Statement of Contribution and Expenditures o SOSE ni Senador Rodante Marcoleta, inaasang ilalabas sa Miyerkules ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Umaga na! Balita na! At sa detalye ng mga balita, ia-anunsyo bukas ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang ipatutupad na taas pasahe sa ilang pampublikong sasakyan. Ayon kay Assistant Secretary Vigor Mendoza II, pinuno ng LTFRB, kailangan muna niyang ikonsulta kay Transportation Secretary Giovanni Lopez ang rekomendasyon na itaas ang pasahe sa mga pampaserong jeepney at bus bago ito i-anunsyo sa publiko. Pagtataas, sigurado na po yun. Yung amount, ayan ang kailangan pa namin i-justify kay Secretary sa DOTR sa bagay na to. Kasi hindi to purely mathematical formula Totoo. Kesa yun nga yung parte ng commuters, yung mananakay po natin, yung balance nun ang aming tititingnan. Tapos we also coordinate with other government agencies, yung impact on inflation. Ayaw natin magtumaas masyado yung ating mga bilihin dahil sa ating gagawin. Nilinaw naman ni Mendoza na hindi pa kasama sa kanilang anunsyo ang pagtaas sa mga taxi at UV Express dahil patuloy pa nilang pinag-aaralan ng petisyon ng mga ito na inihain noong nakaraang linggo. Last week lang po sila nag-file ng kanilang petition for fare increase, no?
hihirigan pa namin yun. Tama. Yung kanilang petisyon. Nationwide consultation po yan. We will refer it to different regions for their comments. No? Kaya hindi sila maantala lang po sila bago itong week na to, no, hindi kami makakapag-announce para sa UV Express at sa TAP. Dinig ni Assistant Secretary Vigor Mendoza II, Chairman ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Umaga na, balita na! Nagpatupad na ng provisional fare increase o pansamantalang taas pasahe ang mga provincial bus. Ito matapos na aprubahan ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang hirit ng mga bus company dahil sa mataas na presyo ng produktong petrolyo. Sa ulat ng GMA Integrated News, may dagdag na ngayong piso sa base fare ng mga ordinary na provincial bus habang wala naman taas pasahe sa base fare ng mga aircon na provincial bus. Magkakaroon din ng 30 hanggang 45 sentimo na dagdag pasahe sa kada kilometro ng lahat ng klase ng provincial bus mula sa ordinary hanggang sa luxury class. Ayon sa mga bus company sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, kahapon ng umaga lang nila ipinatupad ang taas pasahe kasabay ng pagbili ng ilan para makauwi sa mga probinsya ngayong nalalapit na ang Semana Santa. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, Balita na! Baka tatanggap na ng fuel subsidy na aabot sa 5,000 piso ang mga tricycle driver sa Metro Manila simula sa Martes. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, hindi na kailangang magparehistro ng mga driver at operator dahil nasa listahan naman ng mga lokal na pamahalaan na mga ito na may license to operate. Pero hiniling naman ni Ariel Lim, Pangulo ng National Confederation of Tricycle Operators and Drivers Association of the Philippines o NACTODAP, na mahanap sana ang lahat ng tricycle driver na wala sa listahan at maisama sila sa mga makatatanggap ng fuel subsidy. Isang challenges na sinasabi ko tuwing may hearing, tuwing nag-uusap, na sana masuyod lahat. No? Ito po kasing 3 araw na tigpa 500 po na gagawin nila na tuloy-tuloy na para matapos yung 1,000 everyday. Talaga pong medyo challenges yung pagbibigay niyan. Pero gaya po ng sinabi ko, at least po ngayon may nakikita kaming linaw. No? May nakikita po kami na sigurado makakatanggap na kami. Tinig ni Ariel Lim, Pangulo ng National Confederation of Tricycle Operators and Drivers Association of the Philippines o NACTODAP. Umaga na, Balita na sa Super Radio DZBB. Maaring humirit din ng taas pasahe ang mga tricycle driver at operator sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay Ariel Lim, Pangulo ng National Confederation of Tricycle Operators and Drivers Association of the Philippines o NACTODAP, nahihirapan kasi ang ilang samahan na bumuo ng petisyon kaya karamihan sa kanila ay naghihintay ng taas pasahe ng ibang pampublikong sasakyan. Dagdag ni Lim, makabubuti nga makapagpatupad din ng taas pasahe sa mga tricycle para mayroon pa rin silang kitain sa kabila ng mataas na presyo ng langis. Hirap lang po sa aming hanay. Marami po kasi mga tricycle drivers o association na umaasa na lang po doon sa pagtaas na ibibigay po ng LTFRB. Susunod na lang po yung mga lokal na pamahalaan kasi marami po sa amin dahil sa dami po ng tricycle at iba-ibang asosasyon. Napakahirap po mag-file ng fare increases, no? Kaya po doon na lang po kami umaasa yung iba na pag tumaas po sa jeepney, nakikisabay na lang po yun sa amin. Tinig ni Ariel Lim, Pangulo ng National Confederation of Tricycle Operators and Drivers Association of the Philippines o NACTODAP. Umaga na, Balita na! Itutuloy ng pinagkaisang samahan ng mga tsuper at operator sa Nationwide o Piston ang planong malawakang kilos protesta sa mga susunod na araw dahil na rin ito sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo dulot ng giyera sa gitnang silangan. Ayon kay Modesta Camodi Floranda, National President ng Piston, iaanunsyo nila ngayong araw sa 10 balitaan ang impormasyon kaugnay sa kanilang isasagawang kilos protesta. Ang tingin po natin ay makatarungan yung ating ilulunsad na pambansang koordinadong protesta na may kakibat na welga laban dito sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo at kaugnay din dito sa kapabayaan mismo ni Bongbong Marcos para isuspindi yung usapin po ng SSTAC at saka ng VAT at pagtanggal sa old regulation law.
Ang tinig ni Modi Floranda, National President ng pinagkaisang samahan ng mga Chuper at Operator Nationwide o Piston. Umaga na, balita na sa Super Radio DZBB. Maaring humina lalo ang purchasing power o kakayahang gumastos sa mga Pilipino kung patuloy na magmamahal ang presyo ng langis at iba pang bilihin bunsod ang gera sa gitnang silangan. Base sa pag-aaral ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev, ito ay kung bibilis lalo ang inflation rate o ang pagbilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo sa bansa. Sa kada 100 piso ng mga Pilipino, maaring mabawasan ng piso hanggang 3 piso ang buying power depende sa kung hanggang kailan ang itatagal ng gera sa Middle East. Ayon sa ekonomistang si Professor Emmanuel Leyco, nasa 6 hanggang 7% ang maaring ibilis ng inflation rate na ramdam ng publiko, kabilang na ang halos 3 milyong Pilipino na walang trabaho. Unang makakaramdam niyan ay ang mga minimum wage earners. Wala naman sobrang naiipon ang mga minimum wage earners. Kumbaga, sakto lang ang kinikita nila sa araw-araw o kulang pa. Ngayon, nasa mga 2.9 million ang walang trabaho. So, napakarami niyan. Dagdag ni Leyco, kailangan umaksyon agad ang pamahalaan para maibsan ang epekto nito sa ekonomiya ng bansa. Yung excise tax sa petrolyo at isunod na rin ang pagtanggal ng value-added tax. Kasi kung tumataas ang presyo, lalong tataas ang ibabayad ng mga consumer sa value-added tax. Dinig ng ekonomistang si Professor Emmanuel Leyco. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, balita na. Ihilingin ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano sa mga toll operator na kalahati na lang muna ang singilin sa mga dumaraan sa mga expressway sa bansa. Sa gitna na rin ito na mataas ang presyo ng langis na dulot ng krisis sa gitnang silangan. Ayon kay Valeriano na chairman ng House Committee on Public Order and Safety, malaking bagay ito sa mga gumagamit ng expressway lalo't hindi lang pamilyang magbabakasyon ang dumaraan dito kundi maging nagdi-deliver ng pagkain at iba't ibang produkto na kailangan ng publiko. Tiyak kung anong papasanin ng publiko ang dagdag gastos sa mga iniluluwas na produkto sakaling magpatuloy ang taas presyo sa langis. Una nang sinabi ni Trade Secretary Maria Cristina Roque na tinitingnan ng Department of Trade and Industry na isailalim sa exemption ng bayad sa toll ang mga truck na nagluluwas sa mga pangunahing bilihin para maibsan ang pagtaas ng presyo ng mga ito. Umaga na, balita na. Nakauwi na sa bansa kahapon ang mahigit 300 Pilipino mula sa gitnang silangan sakay ng ikalawang chartered flight na inorganisa ng pamahalaan. Ayon sa Department of Migrant Workers, kabilang sa mga dumating ang 343 Pilipino na nagmula sa Riyadh at Al-Kubar sa Saudi Arabia, Kuwait at Bahrain. Sa bilang na ito, 328 ang mga overseas sa Filipino workers habang ang iba ay kanilang mga dependents o miyembro ng pamilya kabilang ang ilang bata. Karamihan sa mga umuwi ay itinuturing na distress OFW at natulungan na ng pamahalaan bago pa man sumiklab ang gera sa rehiyon. Ipinahayag din ni OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan na inaasa makauwi sa mga susunod na araw sa bansa ang nasa 50 pang Pilipino mula sa Kuwait. Samantala sa mahigit 1,000 Pilipino na na-repatriate mula na sumiklab ang tensyon noong Pebrero 28, 752 rito ay mga OFW. Unang dumating madaling araw kahapon ang 26 na OFW na kabilang sa ikalawang batch ng mga na-repatriate mula sa Qatar. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, balita na. Nagbanta si US President Donald Trump na patitindihin ang pag-atake sa Kharg Island Export Hub sa Iran. Sa ulat ng GMA News Online, inikayat din ni Trump ang mga kalyadong bansa na magpadala ng barkong pandigma para mabuksan ang Strait of Hormuz. Yan ay makaraang sabihin ng Tehran na paiigtingin din nila ang mga pag-atake. Ayon kay Trump, makikipag-ugnayan sila sa mga bansa na nakikinabang sa langis na ibinabiyahe mula sa Strait of Hormuz para mabuksan na ang pinakamahalagang ruta ng enerhiya sa mundo. Nagbanta rin ng Iran na kung aatakihin ni Trump ang isla ay aatakihin din nila ang mga oil facility na konektado sa Amerika. Samantala suspendido ang operasyon ng mga oil loading facility sa Fujairah sa United Arab Emirates na may kapasidad na 1 milyong bariles ng langis matapos ang drone attack ng Iran. Umaga na, balita na sa Super Radio DZBB.
Nakatakda ngayong araw ang deadline ng Kamara sa kampo ni Vice President Sara Duterte para magsumite ng tugon hinggil sa dalawang impeachment complaint laban sa kanya na idineklarang sufficient, informed and in substance. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, miyembro ng House Justice Committee, ihintayin nila ang tugon ng Vice Presidente hanggang sa matapos ang office hours ng Kamara bukas. Let's not respond by Monday. The process will be shortened, abbreviated. So, ibig sabihin, I think as early as the final weeks of this month, pwede po nga mag-proceed na po to a determination of sufficiency in grounds, and we can proceed to yung hearing properly. Target ng komite na simula ng pagdinig sa April 8 kung saan maaaring nga ipasumpi na rin ang mga income tax returns, bank returns at business record ng Vice Presidente at ng kanyang asawa na si Attorney Manasseh Carpio. Procedures in the impeachment will in fact provide the opportunity to the Vice President to actually explain that particular $50 million. Dagdag ni Ridon, pinag-aaralan din ng komite kung i-reject ang entry of appearance ng dalawang abogado ni Duterte sa impeachment na si Attorney Michael Powa at Attorney Reynold Munsayak dahil sa posibleng conflict of interest. Umaga na, balita na sa Super Radio DZBB. Makabubuting maghintay na lang ang Kamara kung magsusumite ang kanyang kampo ng tugon sa mga reklamo o hindi. Itong sinabi ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng nakatakdang deadline ng Kamara sa kanyang kampo para magsumite ng tugon hinggil sa dalawang impeachment complaint laban sa kanya na idineklarang sufficient in form and in substance sa isang exhibit sa Davao City. Nagbiro pa ang pangalawang Pangulo sa kanyang talumpati na hindi pa rin masisiguro kung may impeach ang ika-15 Vice President ng bansa. First in line are the permanent records of 14 leaders who held the Republic together. They were not 14 lang kasi yung hindi pa tapos yung pinaka-15. Hindi natin alam kung ma-impeach siya o hindi. Tapos, ang kwento niya. Samantala, ikinagulat ni Duterte ang desisyon ng House Justice Committee na pag-aaralan nila na i-reject ang entry of appearance ng dalawang abogado ni Duterte sa impeachment na si Attorney Michael Powa at Attorney Reynold Munsayak dahil sa posibleng conflict of interest. Ngayon ko lang narinig na yung respondent ay hindi pinapayagan ang kanyang lawyer. Ngayon lang ako nakarinig ng circumstance na hindi pinapayagan ang respondent kung sino ang pinipili niya na lawyer. So, antayin na lang natin kung ano mangyayari. Dinig ni Vice President Sara Duterte. Umaga na, balita na! Mayroon na umanong inalok si Vice President Sara Duterte na tumakbo bilang running mate niya sa eleksyon 2028. Ito'y matapos na i-anunsyo ng Vice Presidente ang kanyang kandidatura sa pagka-presidente sa susunod na eleksyon kamakailan. Sa isang exhibit sa Davao City, sinabi ni Duterte na hindi niya muna pangangalanan ang kanyang nakausap hinggil sa pagiging running mate. Ito'y dahil maaring siraan ng personalidad kung pangangalanan niya ito. Huwag na natin siya pangalanan kasi baka atakihin siya, sisirain yung pangalan niya. So, pabayaan natin siya magdesisyon. Noong isang taon pa umano nakausap ng Vice Presidente ang kanyang napipisil na running mate pero hindi pa ito nagbibigay ng desisyon. Dagdag ni Duterte, may 4 na personalidad na ring lumapit sa kanya para maging bahagi ng kanyang senatorial slate sa 2028. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, balita na! Oras mga kapuso, alas 3:49 ng umaga. Umaga na, balita na! Mercury Drug gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Ikaw ang dahilan kaya tayo number 1. Numero 1 sa buwan ng Pebrero ang GMA Radio sa Mega Manila ayon sa AGB Nielsen Media Research. Number 1 sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 58% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 51% audience share. Tuloy-tuloy
patuloy ang pagtibay ng ating samahan, mga kapuso at kabarangay. Maraming salamat po dahil forever kaming numero 1 sa inyong puso. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio number 1. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media account ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Ako po ang inyong kapuso, Kathy San Gabriel. Labis-labis na kasiyahan ang malamang kami ang number 1 sa inyong puso. Kaya naman ngayong 2026, higit pang palalawakin ng SOS, Serbisyo on the Spot, ang pagbibigay ng serbisyong totoo, ang pagtugon sa inyong mga tanong patungkol sa iba't ibang serbisyo ng gobyerno at paghahatid ng payong legal. Super Radio number 1. Umaga na! Balita na! Tanggap tayo ng bagong balita, plantasyon ng marijuana sa Kalinga. Sinalakay ng mga ahente ng PIDEA. Detalye mula sa ating kasama si Olan Bola. Olan. Mahigit sa 5 milyong pisong halaga ng tanim na marijuana ang sinunog ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA matapos nilang salakayin ng isang plantation na sakop ng Tinglayan, Kalinga at Sadang Mountain Province. Ayon sa PIDEA, 2 araw nilang sinagawa ang nasabing operasyon sa 1,700 square meters na taniman ng marijuana. Tinatayang aabot sa mahigit 25,000 halaman ang kanilang sinira at sinunog. Walang dakip na ang mga otoridad sa nasabing operasyon, ngunit patuloy ang pakikipagtulungan umano nila ng PIDEA sa lokal na pamahalaan upang matukoy kung sino ang nasa likod ng nasabing marijuana plantation. Ako si Olan Bola ng GMA, Super Radio DZBB, dapat totoo. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, Balita na! Sa iba pang balita, inaasahan na sa Miyerkules pa makapaglalabas ng desisyon ng Commission on Election na NBank tungkol sa issue sa Statement of Contribution and Expenditures o SOSE ni Senador Rodante Marcoleta. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, inaalam nilang mabuti kung magkapareho ang reklamo na dininig ng kanilang Political Finance and Affairs sa Department of PFAD at ang reklamo sa senador na inihain ng isang grupo sa tanggapan ng ombudsman pero ipinasa naman sa COMELEC Law Department. Nabatid na maglalabas na ng rekomendasyon ng PFAD sa reklamo sa senador nang i-refer ng ombudsman sa COMELEC Law Department ang reklamong may kaugnayan sa SOSE as Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng senador. Yung pagkaka-file doon sa opisina ng ombudsman, ito po ipinail ng isang kilala na grupo, yung Kontradaya, na nag-file din po sila doon sa personalidad na nabanggit. So ang tanong nga lang, siyempre from the point of view of law and technicalities, pagka bigla kami pumasok na bagong kaso, ganun may dinidinig na, nagkakaroon po ng komplikasyon dahil baka maging issue ng due process. Kaya naging very careful po kami kung paano namin iti-treat yung dalawang kaso na magkaiba ang Giit ni Garcia, kailangan nilang resolbahin ang isyung legal kaugnay ng pagtanggap ng donasyon ng isang kandidato. Yung legal na issue. Nung sumagot po kasi, yung personalidad, ang naging kasagutan po niya ay naibigay at natanggap yung donasyon sa panahon na nag-file na siya ng kandidatura pero hindi pa daw po siya officially a candidate sapagkat ang base nga po sa desisyon ng kaso ng Peñera versus Comelec, kahit nag-file na ng kandidatura ang isang kandidato sa isang automated election, nagiging kandidato lang siya sa unang araw ng campaign period. Ang dinig ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Umaga na, balita na! Kinumpirma ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na naiproklama na si Philip Acop bilang nanalong kinatawan ng ikalawang distrito ng Antipolo City. Ayon kay Garcia, nakakuha ng 60,051 na boto si Acop na anak ng pumanaw na kongresista na si Romeo Acop. Sa pagtaya, nasa 30% hanggang 33%
o mahigit 80,000 mula sa mahigit 250,000 rehistrado botante ang nakaboto kahapon. Naging maayos naman umano sa pangkalahatan ang isinagawang special elections. Kayo'y nakikinig sa Umaga Na, Balita Na! Sumagot si Atty. Levito Baligod sa pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na isang litrato sa joint affidavit ng mga umano'y dating tauhan ni dating Congressman Zaldico ay kinunan sa ilalim ni dating House Speaker Lord Alan Velasco. Sa social media post ni Baligod, sinabi niya na inaamin ni Remulla na may nangyayaring pagdadala ng pera sa iba't ibang personalidad sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Baligod, kinulayan umano ni Remulla ang politika. Ang kanyang pag-amin na nag-umpisa umano ang pagdadala ng pera noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dagdag pa ni Baligod, makabubuting aminin ni Remulla na lalo pang umigting ang pagdadala ng mga pera noong panahon ni Pangulong Marcos Jr. para hindi siya masabihan na nagbubulag-bulagan. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ni Remulla hinggil sa pahayag ni Baligod. Umaga Na, Balita Na! Suportado ng grupong Digital Pinoy sa paggamit ng Office of the Ombudsman ng Artificial Intelligence o AI sa pagsusuri ng mga dokumento at ebidensyang nakalap ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Kaugnay ito ng mga ginawang imbestigasyon ng komisyon hinggil sa mga maanomalyang flood control projects. Ayon kay Ronald Gustillo, National Campaigner ng Digital Pinoy, magandang hakbang ang ginawa ng Ombudsman para maisulong ang modernisasyon pag-iimbestiga ng pamahalaan. Sinabi ni Gustillo na ang paggamit ng AI sa pagsisiyasat ng mga dokumento ay malaking tulong upang mapadali ang pagtukoy sa mga irregularidad. Suportado rin ng grupo ang mga pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na dapat magsilbi lamang na gabay ang AI dahil dapat na manatili sa mga tao ang pagsusuri at paghahain ng kaso para masiguro ang pananagutan, due process at legal na integridad ng kaso. Kayo'y nakikinig sa Umaga Na, Balita Na! Naitala kahapon ang pinakamababang temperatura sa Metro Manila. Ngayong nalalapit na ang pagtatapos ng panahon ng amihan. Ayon kay Glyza Escoliar, weather specialist ng Pag-asa, naitala sa 17.1 degrees Celsius ang temperatura sa Metro Manila. Hindi umano ito pangkaraniwan at isa sa kakaunting pagkakataon na nagkaroon ng malakas na bugso ng amihan sa buwan ng Marso. Sinabi rin ni Escoliar na bago matapos ang Marso, maaaring matapos na ang hanging amihan kasabay ng spring equinox o pagbabago ng konsentrasyon ng sinag ng araw sa mundo. Kayo'y nakikinig sa Umaga Na, Balita Na! Ang tabayanan na mga kapuso, sunod na si Manny Vargas sa Balitang Balita sa Double B. Inyong narinig ang kabuuan ng managbabagang balita dito lamang sa Umaga Na, Balita Na. Ako naman si Mau de la Cruz. Labanan ng fake news, dapat totoo. Umaga Na, Balita Na! DZWB #1 sa Mega Manila.